Lalo na kapag sumusunod at tumatalima ka sa kanyang palatuntunan, ang Diyos hindi dito para limutin ang lahat ng mabubuting gawa. Yun ang magiging blessing mo. Lalo na kung lumalakad ka sa kanyang palatuntunan, yung pagiging sincere ng damdamin sa iyong asawa, hindi ka nag-cheat, no? Hindi ka nag-play. Kaya tanda mo sa oras na ito, iiwan mo na ang buhay binata. Kaya ang wika nga, mga lalaki, magsipamahay kayo na kasama ng inyong asawa. Alam ba natin ang ibig sabihin? Hindi yung kung saan ka nagpupunta. Tandaan mo, Gabe, meron ng Karen na mag-iintay sa'yo. Hindi nung binata ka kahit anong oras, di ba? Oo, kung makainom kay in the heaven there is no beer, di ba? Oo. Kapag ka nasa labas kayo, wala kang iniintindi. Kapag sumweldo ka, mas una pa barkada kaysa sa pamilya. Ngayon, every single cent para sa pamilya. Kaya ibigay ng lalaki sa kanyang asawa ang nararapat. Alin yung nararapat? Yung tungkulin mo sa kanya bilang asawa na sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya both parties meron tungkulin. Hindi lang siya, lalo na ikaw, Kara. Lalo na po tayong mga ninong, tayo pong mga ninang, lahat tayo magiging concern. Mga abay, mga kapatid, mga kamag-anak, lahat tayo magkakaisa ng damdamin sa oras na ito para sa mag-asawa. Hindi para magkahiwalay pag dumarating ang problema, kundi lalong papagkasunduan. Sabi niya, ang problema, dinadala sa gitna, hindi para pag-awayan. Walang mararating yun. Ang problema, dinadala sa gitna para pag-usapan at ayusin. Oo, mag-asawa to. Gusto ba natin magkasala sa Panginoon? Gusto ba natin malabag natin ang kanyang tinatawag na palatuntunan? Siyempre hindi. Kaya kami mga officiating minister, iniingatan namin ang palatuntunan niya. Kasi kapag hindi namin naituro ang tama at palatuntunan ng tunay na pag-aasawa, kami man mananagot sa Panginoon. Bakit? Hindi namin naireveal ang kanyang palatuntunan. So ang tanong ano ba ang obligation ng bawat isa? No? Mga babae, dapat bang andresin mo ang mga lalaki? Meron ganun di ba? It happens in the real life. Bakit ko nasabi yun? Kasi nakikita natin. Kaya may pelikulang Andres. Yung lalaki, pagdating sa labas, akala mong sinong machong astig. Pag sigaw ni babae, Andres! Ang sagot ni lalaki, yes, darling. Astig sa labas. Pero sa loob ng bahay, Andres, pangit mo. At ayaw ng Diyos ng gano'n. Naunawa mo ka. Lalo na kapag kami mga bisita, si Gabe ko, walang sinabi yan. Tinan mo, Gabe! Yes, darling. Diba? Kayo ba sir, papayag ba kayong ginagano kayo ng asawa nyo? Kaya kung minsan, excuse me po, may mga lalaki na gagawang manakit ng kanilang asawa. Diba? Bakit? Dahil yun Lalo na kapag ka napapahiya, nawawala ang respeto, nawawala ang tinatawag na paggalang. Lalaki to, no? Huwag mo akong gaganyan sa tinatawag na publiko. Kaya ang isa sa tungkulin ng tinatawag na lalaki sa batas at kanyang palatuntunan, ang lalaki, anong wika ng Biblia, ay pangulo ng kanyang asawa. Hindi ako galit, Karen. Ine-emphasize lang natin. Tatanda mo, ang pangulo isa lang. Pagka naging dalawa, magkakagulo tayo. Yun ang ibig sabihin, no? Kaya siya mangulo. At tanda mo, Gabe, ang pangulo, buo loob. Sa pangit na salita, hindi utuin. At palibasa ito, asawa mo, puprotektahan mo yan. Iingatan mo yung kanyang karangan. Hindi po pwede babastusin yan sa harapan mo. Pagka umira ng pagiging lalaki niya, pagka umiting yung kanyang alamat ng kamao, baka hindi mo ako nakikilala, di ba? Lalabog na naman tayo sa palatuntunan ng Panginoon. Kaya merong Republica, which is the 9262, violence against women. Kaya huwag mong sasaktan niya. Maraming magagalit sa iyo. Number 1 na ang kanyang nanay. Tanda mo din,
Wala kang kahirap-hirap dyan sa batang mo. May wala ka na i-contribute dyan, yan yung panganak, di ba? Ano ba na ibahagi mo dyan, yung pagpapalaki ng kanyang magulang? Wala. Sa bagay, nung araw lampin, ngayon, natin na, di ba? Ano ba na ibahagi mo sa kanya? Maaaring, nung naliligaw ka, anak, binibigyan ka ba ng chocolate mo? Pinakakain ka ba sa labas dito? Kaya ano ba naman yung trick na gano'n? Pero wala sa kalingkingan ibinigay ng kanyang mga magulang. Kaya ang isa sa napakalagang palatuntunan, mga lalaki, inyong pakundanganan ang mga babae nagkaya ng pabasaging kristal. Tignan mo yung sinabi ni Apostol Pablo, babasaging kristal. Bakit? Ano ba ang kristal? Wag lang na makinti mo na tumba, daglamat, nabasag. Ganun sila ka-sensitive. Oo. Lalo na kapag ka ang nakikita niya hindi maganda. Lalo na kapag ka ang nakikita niya hindi tama. Lalo na kapag ka yung pag-ibig na hinahanap ng Biblia dapat na iukol mo sa kanya ay hindi niya madama. Ano bang klaseng pag-ibig yun? Bukod sa ikaw ay Panginoon. To make the long story short. Mga lalaki, hindi ko nababasahin para madali tayo. Sabi rin po ni Katsa, ibigin ninyo ang inyong asawa, sabi nga ni Apostol Pablo, gaya ng pag-ibig niyo sa inyong sarili. Nakita mo na, Dave, simple pangungusap eh. Kaya ang tanong mahal mo ba sarili mo, Dave? Okay, siyempre, wala namang taong hindi mahal ang sarili. Kaya lahat ginagawa mo para sa sarili mo. Diba? Nagba-vitamin, exercise, diba? Pag may extra pera, pinakakain mo sa sarap, diba? Talagang gano'n eh. Kinakailangan ng protein, muscle, lalaki. Para kumilos, para gumawa. Ayaw mo na sasaktan, David, hindi ba? Kaya wag mong sasaktan si Karen. Hindi siya kinuha sa mga buto ng iyong kamao na kapag ka nagkasalay, susuntok mo. Lalo na sasampalin mo. Anong araw pwede yun? Pero ngayon hindi. Bakit? Napakaraming batas na dapat mong maintindihan. Barangay lang, meron na. Doon kagad na. Kaya nga may mga lupon eh. Di po ba? Meron po ba mga lupon dito sa barangay? Sila yung justice sa tinatawag na barangay na maayos ng problema ng mag-asawa kapag ka nagre-reklamo. Pagka hindi kinain ng barangay, panik sa tinatawag na piskal. Pagka hindi nagkasunto, yun. Ipapalit na sa korte yun. So, puwin na nadadating. At pagka napatunayan, Dave, nagkasala ka ng pananakit sa tinatawag na yung asawa, makukulong kayo lang ang ibig sabihin. Republic Act 8353. Ano bang ibig sabihin? Which is the marital rape. Asawa rape. Asawa ko yan eh. Hindi sabihin asawa mo yan. Magagawa mo gusto mo sa kanya. Kundi yung karapatan. Huwag mo siyang pupwersahin. Huwag mo siyang sasaktan. At kapag ka dumating sa ganun ang asawa mo, pwedeng magreklamo. Pwede magsampa ng tinatawag na kaso. At darating na naman kayo sa bagay na paglabag sa palatuntunan ng Panginoon. Ano ba nagaganap sa ngayong kapanahon? Kaya naging bukang bibigyan ng tulpo. Di ba? Gusto mong patulpo kita? Kakaroon? Nakita niyo naman ang social media ngayon, nakakahiya. Pati yung sex life, pinagtatawanan. Tawanan ng mga tao. Hindi dapat yun. Kasi ang pag-aasawa ay marangal. No? Ini-media mo ba pati yung mga pagsasama mo? Yung mga ganung bagay na, wag. Yan pribadong buhay ng tinatawag na mag-asawa na dapat ingatan. No? Oo. Kaya ipatutulpo mo ito, sige. Siyempre hindi, asawa ko yun eh. Gusto ba magkaroon ng kahingan? Siyempre hindi, iniingatan yun. Kaya yun ang sinasabi ng Biblia. Gave sa'yo, pakundanganan ng mga babae, itulad sa babasaging kristal, ingatan mo yung kanyang tinatawag na damdamin. Kasi mga babae, kasabihan nga, weaker sex, di ba? Hindi mananalo yung buong braso sa iya. Di ba? Kaya ang babae, aamba mo pa lang ng sampal, hihimatay mo. Ikaw Kare, sampalin mo yan. Parang walang nangyari. Sa kapal ng taba ng ito sa atin. Just to break the ice, mga kasama.
Konting ngiti. Malapit na po tayo matapos bago magtakip silid, tapos po tayo. Oo. Kahit na, kaya nga paluin mo ng waliting-ting to, wala lang eh. Talbog. Oo. Kaya ang babae, pagka ganyan mo eh, wala na, himatay na. Kaya ang babae, minamahal, hindi sinasaktan. Iniibig na gaya ng pag-ibig sa iyong sarili na anuwa mo, babe. Ibigay sa kanya nararapat, kaya yung aras, ibinibigay sa babae, ibig sabihin, ingat yaman. Kaya ang yaman, iniingatan. O anak, baka naman maging bulagsak ka. Kabibigay lang, wala ng pera. Magkahanap ng masarap na ulam si Gib, nasunog mo na. Baka pala yung pag-grab mo. No? Ang grab mo may dumarating. Yung mga bagay na dapat pagkukulang mo ng tamang pangangailangan, wala na. Nasunog mo na. Di ba? Kaya yun, pinahalagaan. Bakit? Napakahirap ng buhay ngayon, lalo ngayong pandemic. Ang hirap ng pera, ha? Bago kitain. Oo. Kaya minsan, may mga magulang na kapag humihingi ako, may kilala, humingi ng pera yung anak sa nanay. Nay, pengi namang 100. Ha, bigyan mo, 100 kagad, ha? Kami nung araw, pagka humingi ng 5, nakatitig yun. Pagka ng cheese, sasabihin nanay ko, ba anak, sumosobra ka naman. 10 centimos yun, ha? Kasi nung araw, may halaga yun. Kung nabibisi si Kata, alin talaga may edad na. Nung araw, isang kusina gano'n, isang ultimo sentimo may halaga. Eh, ngayong piso nasa daan, hindi mapulot eh. Pinupulot mo ba dito? Kaya, no? Nako. Kaya papakundanganan mo na gaya ng sinasabi. Kaya kung sinabi man ng Biblia ang ganung tinatawag na pagtutulong, bakit tungkulin? Ang wika ng Biblia, ibigin ang inyong asawa sapagkat walang napupuot sa kanyang sarili, kundi kinakandili niya ito. Ang babae ay galing dito sa tapat ng puso. Nang ibig sabihin, pag-ibig, pagmamahal. Ang wika ng Biblia, at kayong mga lalaki, huwag kayong maging mapait sa kanila. Dito. Ang palaya po, pagka niluluto natin, nilalamas natin ang asin. Kasi minsan meron talagang ayaw ng mapait. Pero ang kinukuha natin, yung sama ng lasa, yung sama ng pakikitungo sa kanya. Yun. Kaya huwag kang maging pangit sa kanya, yun lang ang ibig sabihin. Huwag kang gagawa ng mga bagay na magiging labag sa palatuntunan ng ating Panginoon. Bakit? Ayaw ng Diyos ng ganun. Sapagkat ang nasa ng isang mabuting asawa, mabuti sa kanyang asawa. Kaya ang wika nga ni Pablo, ang lalaking may asawa, no, nagsusumakit sa mga bagay na sanglibutan kung paano makalulugod sa kanyang asawa. Maging ang batas man panlupa. Kung di ako nagkakamali, Article 1, Section 1 of the Revised Penal Code. Anong sinasabi doon? Loving each other is not enough to set a sail in the field of matrimony. They should understand first their traits and character. Eh baka nga may ugali. Diba? Baka nga may itinatago sa kanyang sarili. And which is the ground for legal separation, ground for annulment of marriage. Diba? Oo. Gusto ba natin magkahiwalay ito? Siyempre hindi. Kaya ngayon pangalang inaayos na natin. O kayong mga magulang, ano ba? Diba? Walang din nung araw, pero ngayon, papayag ba naman kayo na kayo mag-aaway dahil dito? Diba? Pag nagsumbong si Karen, ay, si Gabe po. Naku, sabi na nga ba, yung Gabe na yan, kulay pa lang, hindi nakapani-paniwala. Eh, siyempre, talagang gano'n. Kaya pala nung makita ko yung nanliligaw dito, mata pa lang, singkit na eh. Parang walang nakikita. Oh. Walang sisiyan. Tinanggap niya yan, mahalin natin. Kaya magniyan, kasama din nagmamahalan sa ikagaganda ng tinatawag na pagsasama. Kasi ba yung asawa? Dahil, may pangangako ko ba? Mrs., may pangangako nito ba? Na hindi kayo mag-aaway dahil sa inyong mga magmamahalan kayo sa ikagaganda ng kanilang pagsasama. Walang away. Kundi kapag ka nagsumbong, usap. Pagka tumakbo sa nanay, ba't nandito ka na? Eh kasi si Gabe po, halika,
Umuwi tayo sa kanila. Ayusin natin ka. Hindi po pwedeng ganyan kayo. Mag-asawa kayo eh. O, di ba? Lalo na ang tatay mo, tagapangaral. Your late husband is a pastor, di ba? Kaya punong-puno ng aral eh. Siya ka ba? Di ba? Na nakandang gumabay at pumatnubay sa inyong mag-asawa sa haraping panahon. Kaya hindi kayo magkakalayo. Lalong gaganda ang inyong pagsasama sapagkat punong-puno ng tinatawag na pag-ibig at ng tinatawag na aral. At kayo mga lalaki, magsipamahay kayo, nakasama na inyong asawa. Kaya dahil ba'y pangangako mo ba? Na hindi ka na matutulog sa ibang bahay. Maliban na lang kapag kayo trabaho. Yan, talagang ganyan. May team building ka na Baka iba na yung tinatayo mo, ha? Oo, mahirap yung gano'n. Ang Diyos laging nakatingin sa iyo, Dave, mali yan. Dave, hindi tama. Yan ang sasabay sa iyo. Sapagkat ang salita ng Diyos ay naging tagapagturo. Ako yun Laging parang sinisigaw Nananalinig ko sa aking isip at sa aking tinatawag na kalooban. Love, asan ka ba? Taas mo kamay mo. Ayun ang asawa ko. 30 years na kami nagsasama. Talagang gano'n. Minsan may bakbakan Minsan yung pagiging naman nakapagsasalita ng gano'n. Pero after that, yakap na. Di ba? Ang wika nga ng Biblia, ang mga kaloob na lihim ay nagpapaupa ng galit. Pag nakita mo sa lubong kiling ito, iunat mo kiling mo. Kaya, yun. At kapag kagalit na galit, bigyan mo na 1,000, 1,500, nikiya. Oo. Lalo na yung wala siyang babalik ka, may pupuntahan tayo. Tapos surprise pa lang may dinner tayo. Tapos nagalit niya. Tapos bibigyan mo pa ng pera. Ay, ang ngiti niya, ang gante niya. Matutulog yun na kangiti. Love you. No? Pero hindi yung buwisit. Bad. Hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan. Kaya kung sinasabi ng Biblia ang ganun pagtuturo, sapagkat yun ang tungkulin. Pangulo ka. Hinahanap mo ang mga bagay ng pangangailangan para sa iyong tinatawag na tahanan. Yun ang ibig sabihin mo. Ngayon, sa hirap ng buhay, magkatuwang na mag-asawa ngayon, di ba? Lalo na kung nangungupahan kayo. Mukhang malakas kumain itong asawa mo ito. Tingin ko, isang sakong bigas baka isang buwan na kulang. Kung kulang ang kita mo, sasabihin ng asawa, balag, ibawasan mo naman ng kain ng kanin. Medyo napakalakas siyempre, kikilos ka. Gagawa ka. Nakanawaan mo Baka sabihin ni Kim sa Katali, kung makakastigo naman sa akin, gano'n na lang. Talagang gano'n lalaki ka. Kaya sinabi ng Biblia, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikisama sa kanyang asawa. Ngayon may apunot lahat nakasulo pa Di ba? Laging, wala kaming kape, wala kaming asukal. Hindi ko problema yan, problema mo yan. Humanap ka, di ko makakasumpong, maliban nila kung naging tamad ka. Yun. Kaya pag sinabing humanap ka, isa lang ibig sabihin na makakasumpong. Pag hindi nakita, hanap uli, ganun. Sapagkat ang isang ama, ang wika ng Biblia, hindi niya pinakakain ng kanyang tahanan ng tinatawag na katamaran. Ano ba sabihin ng katamaran? Yung walang pagkilos. Kaya nakita mo responsibilidad na bigat, di ba? Nakita mo yung gagawin mo para sa kanya. Dami, no? Bakit? Pinasok mo yun. Di gawin mo. Bakit? Yun ang tungkulin mo bilang pangulo ng iyong asawa. Ibigay sa kanya na nararapat. Ibigin siya gaya ng pag-ibig sa iyong sarili. Magiging pangulo ka, magiging matatag ka. Kaya pagka nakita mo ang asawa mo sa ganung kalagayan, nandun kang nakikiisa at nandun kang dumadamay at kinikilala yung kanyang damdamin at ginagana. Respeto. Sabi nga nung isa, dapat lagi kayo nakasakay sa LRT. Ano ba ibig sabihin ng LRT? Love, respect, trust. Yung tatlong yun. Pagka yung respect na wala, ay wala na. Kahit sa kalsada, magsisigaw kayo. Diba? Yung mga labahin mo, ha? Ako. Para sabihin mo sa asawa mo sa gitna ng kalsada. Yung mga sinampay doon. Kayo man ang sabihin. Diba? Magdaramdam kayo. Huwag naman dito ba? Kaya naman. Lalaki asawa tapos kung makasigaw ka, respeto mo siya. Ngayon, ano naman ang magiging role mo sa kanya?
Andresin itong batang ito. Na para bang lahat ng kilos siya. Diba? O, Gabe, kamusta na? Yung mga sinampay na ay tiklop ko na. Diba? Ano ulam natin? Ito ka, nag-iisip ako na para sa iyo. Samantalang si buhay, puro pedicure, manicure, no? Walang ginagawa eh. Kaya kung dati-dati, no? Madalas sinasabi ko, prinsesa ka sa inyong tahanan. Ngayon, matuto ka humawak ng basahan. Kung dati-dati, damit mo lang ang nilalabad mo, naku, madarat na ganyan, lalo sa kapal ng taba nito. Pawisin. May kinakailangan maraming sabon, ibababad mo ng mahuso yan, kukusutin mo ng mabuti. Ikaw ba anak, marunong ka maglaba? Baka kumain na. Opo. Baka tubig lang, sinulog mo pa. Marunong ka ba magluto? Good. Oo. Abay, lahat gagawin mo para sa asawa mo. Diba? Sabi nga ng Biblia, siya'y gumigising habang gabi pa at tinitignan niya ang lakad ng kanyang sambahayan. Trabaho ng mga kababaihan yun. Siyempre, magluluto ka, bago umalis, pakakanin mo naman yung asawa mo. Hindi basta lumalakad na andun ka, tululaway na walang ginagawa. Diba? Kasuhin mo yan, role mo yan. Kaya sinabi ng Biblia, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Pangulo yan. Kaya magpapasakop ka. Susunod ka. Aasikasuhin. At ang isa sa sinasabi ng Biblia, at gayon din naman kayong mga asawang babae. Tingnan mo kung magsalita ang Biblia. Talagang direkta. Ano ang inyong dapat maunawa? Mga pakalinis. Saan? Sa bahay. Mahusay ka ba maglinis ng bahay? Very good. Kasi kung hindi, itong asawa ko, mag-aata ibang bahay. Bakit? Siyempre, hindi makita yung ayos. Lalaki pag uwi ng bahay, gusto maayos. Bakit siya nagkahanap buhay? Yung pagdating mo, lab, copy ka, yun di ba? Lab, paborito mo, adobong baboy. Hindi yung pagdating lab, anong lagab-lab? Wala! Anong pagkain? Bay, magluto ka. Nakoy, pagka ang lalaki lagi mong ginagano, kumbaga sa kalapati, ayaw na magulo. Lalayas yan. Bakit? Wala kang linis. Ang linis ba sa loob lamang ng tahanan? Hindi! Maging sa iyong sarili. Baka dumating na yung sandali, love, ba't di mo na ako hinahalikan? Yun di ba? After a year, 2 years, lalo na pagka yung ang anak 3, 4, no? Siyempre, yung babae, nababago na ang tsura. Oo. Na para bang babawasan na yung bango. No? Yung dating bangong bulaklak ng kalye, naging bulaklak ng kapuray. Na para bang nababago. Tapos sabihin ni baba, ba't di mo na ako hinahalikan? Sasagot si Dave, paano kita halikan? Yan, bantot-bantot mo. Nakita mo yung simpleng bagay na. Mabuti kayo nandiyan sa may marikina, mabango. Di ba? Lalo na kapag ka naturuan pa ng mga marites sa paligid. Na kaya asawa mo, wala yan. Ako, punta ka doon. Buti pa yun, mabango. Wala na, tapos na. Sira na pagsasama. Nakita mo yun. May mga ganun depekto. Simple pero, bakit natutukso ang lalaki? Kapag ka ang babae, wala sa akin. Sapagkat ang babae ay putong ng kanyang asawa, yan ang korona mo. Yan ang karangalan mo. Kaya kapag ka ang babae, wag namang mangyari, nagtalo sila. Ano sinasabi lalaki? May ano sa ulo. Di ba? Kaya ang pag-ibig, hindi hinahanap ang kanyang sarili. Kaya iaayos mo sarili mo na. Makita ni Dave na yung pagmamahal, bagas. Yung pag-aasikaso. Kaya tuloy yung lalaki, hindi magawang magloko. Bakit? Yung pagiging sinsin ng babae. Hindi ako nagkamali kay Karen. Bakit? Napakabait, napakasipag, napakabango. Kung baga sa damit kahit na parang naarnilo lang damit na hindi na plancha. Anong ibig ko sabihin? Ganun pa rin ang tinatawag nito. Hindi nagbabago. Kaya sabi na till death do us part. For better or for worse. Diba? Ayun tayo. Kahit na ba kung anong pinagdaan, asawa pa rin kita. Diba? Kaya sa batas panlupa, asawa kita. Sa langit, asawa din kita. Kaya wag na wang magkadungis ang tinatawag na higaan. Ayaw ng Diyos ng ganun, pakikiapit, pangalan niya. Abay, silang mapakiapit, silang mapangalan niya, hindi papasok sa kanilang langit yan. Pasintabi mga kalalakihan.
sa inyo po. Yung sinasabi mo ng Biblia ang ganun pagtuturo upang maging maganda ang tinatawag na pagsasama. Kasi ang mga lalaki, para mga pagiging lalaki, maraming nagdaan babae sa kanila. Diba? Ganun eh. Pero sa Diyos, ayaw niya. Kaya sinabing pasayahin ka ng kanyang kabataan. Ano ba ang isipin? Yung pagsasama. Hanggang bata, diba? Maging yung sex life na sinasabi ng Biblia, itinuturo ni Haring Solomon yun. Diba? Pasayahin ka, siyempre, mga bata, pero pagka nagkakaedad ka na, huwag mong i-expect yung gano'n, kasi gano'n ang tao tumatanda. Ano ginagawa ng iba? Inihahanap pa ng solusyon para nga ay makagawa pa ng mga bagay ng kamunduhan. Ba, hindi na. Ang katawan mo, i-design ng Diyos. Ang ganun lang. Ngayon, kung i-extend mo yun, i-advance mo yun, eh, papatayin ka na. Bakit lumalabag ka sa tinatawag na palatuntunan? Nakagawa mo ka. Kaya, ano alam mong luto? Ha? Adobo. Adobo at adobo. Hindi, mula ngayon, mag-iisip ka na ng ibang luto naman. Sabi nga, lechon mo niya, pagka araw-araw lechon, eh, mapapatay mo ako. Di ba? Eh, bakit i-high blood yung cholesterol? Eh, atorba sa timang kailangan mo nga. Oo, siyempre, matuto ka na ibang luto. Ngayon, kung hindi mo pa kabisado, bata ka pa, version mother. Ama, paano ba lutuin niyo? Adobong palaka. O magano ka muna ng palaka para may adobo natin. Ganun eh.